Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapasimula na sa ating morning devotion. Bago po tayo po muna manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, Diyos. Patuloy niyo po kaming samahan, O Diyos, sa devotion na ito. Hindi po namin ito magagawa, O Diyos, kung wala inyong pagsasama. Maraming salamat sa inyo, O Diyos. Patuloy niyo po kami ingatan, O Diyos, sa buong araw na ito. Maraming salamat sa inyo, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay umawit, Panginoon ng lahat. Marapat natin dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Minsan pa po sa pag-umpisa, marapat natin dakilain. Dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod, lahat ng tuhod sa Kanya'y sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Hesus, Panginoon ng lahat. Minsan pa po sa pasimula, marapat natin dakilain. Dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod, lahat ng tuhod sa Kanya'y sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Hesus, Panginoon ng lahat. Lahat ng tuhod, lahat ng tuhod sa Kanya'y sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Hesus, Panginoon. Sa uling pagkakataon nga po, lahat ng tuhod, lahat ng tuhod sa Kanya'y sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Hesus, Panginoon ng lahat. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, Panginoon ng lahat. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, Panginoon ng lahat. Sige nga po, minsan po natin bigyan ng papuri. Hallelujah, thank you Jesus. Sige po, magsambit po tayo ng papuri sa Kanya.
Praise you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa inyo, O Diyos. Thank you, Jesus. Glorify your holy name. We lift your name up high. Hallelujah. Maraming salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Glorify your holy name. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa inyo, O Diyos. Ngayon pa lang, humingi na po kami ng katagumpayan, O Diyos, sa gawain na ito. Maraming salamat sa inyo, O Diyos. Maraming salamat sa inyong pag-ibig. Praise your holy name. Glorify your holy name. Thank you, Jesus. Samahan niyo kami, O Diyos. Praise your name, O God. Maraming salamat sa inyo, O Diyos, dahil sinamahan niyo kami, O Diyos. Ngayon pa lang, humingi na kami ng katagumpayan, O Diyos. Patuloy po namin kayo pinupuri, pinapasalamatan. Sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Inibigay ko na po sa sasalita. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong morning devotion ay mumula sa Door of Faith Hsinchu, Taiwan. At purihin po ang Panginoon. At ngayong umaga ay hayaan natin yung ating pong araw ay mapaumpisahan sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Minsan pa tayo po muna ay humingi ng gabay at patnubay sa Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo aming Diyos. Salamat Panginoon sa umagang ito. Pupurit nagpapasalamat kami Panginoon sa pagkakataong malaya kaming makakalapit sa inyo. Makakapag-aral ng inyo pong mga salita. Tayaan niyo Panginoon sa umagang ito patuloy kaming magnasa ng pagkilos nyo sa aming mga buhay. Hayaan nyo po ang inyo pong mga salita ay patuloy na manatili sa aming mga puso, O Diyos, maging kalakasan ng bawat isa. Samahan nyo po kami, Panginoon, wala kaming ibang aasahan kundi kayo, O Diyos. Salamat sa panibagong pag-asa na ibinigay nyo po sa amin, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon, patuloy nyo kaming samahan. Ang salita nyo lamang, Panginoon, ang mahayag sa umagang ito. Tayaan nyo ang pagsama ng Espiritu Santo ay patuloy na sumama po sa amin, O Diyos. Patawarin nyo kami minsan pa, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming pagkakamali, sa mga bagay na nagawa namin hindi nyo kalooban, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Samahan nyo po akong magbukas sa aklat po ng Deuteronomy, chapter 30, verse 20 po. Sa Deuteronomy, chapter 30, verse 20. At ito po ang sinasabi. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin niyo siya at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ito ay isang paalala ni Moises sa mga Israelita na kailangan nating sundin ang Panginoon. At para marating natin yung lupang pangako, makarating tayo dun sa lupang pangako at may mga pagpapala na inihanda sa atin. At kung titingnan natin ay may utos dito na sundin natin o ibigin natin ang Panginoon. Dahil kung gagawin natin yon ay merong pagpapala na nakalaan sa atin. Pero meron ding kondisyon kung hindi natin susundin yung sinasabi dito. At sabi dito sa 17, taas lang po tayo, sabi dito, kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa Kanya, sa halip ay naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyo, malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing sasakupin ninyo sa ibayo ng Jordan. Salamat sa Panginoon. At pinamagatan ko po itong paalala at pagsunod at pagpapala. Purihin po ang Panginoon. Tayo minsan pa, mga kapatid, tayo mga lingkod ng Panginoon ay minsan pang pinapaalalahanan ng Panginoon. Sa buhay po nating Kristiyano ay maraming paalala sa atin. At salamat sa Panginoon dahil ang mga salita niya ang nagpapaalala sa atin ano ba yung dapat natin gawin. Dahil sa isang Kristiyano ay kailangan talaga nating paalalahanan palagi.
At nariyan yung salita ng Diyos. Sabi nga, yung paalala ay isang instruction sa atin kung ano ba yung dapat natin gawin. Diba po, reminder sa atin ano yung dapat natin gawin. Minsan kasi ay, hindi na natin namamalayan ay, nawawala na tayo dun sa, mas lumapit tayo sa Panginoon. At minsan, kailangan talaga tayo na paalalahanan ng salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon. Ngayon po ay, tinatanong tayo ng Panginoon, kilala ba natin talaga ang Panginoon? Marahil maraming nagsasabi na kilala natin ang Panginoon, pero hindi talaga natin lubusang nakikilala sino ba talaga ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen po. Purihin po ang Panginoon. At sabi nga po dun sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 5 po. Sa 1 John chapter 2, verse 3 to 5, purihin po ang Panginoon. Sabi po dito, nakakatiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Sa 5 po, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa kanya. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabi dito, kung talagang kilala natin ang Panginoon, natitiyak natin kilala natin ang Panginoon, ang sabi dito ay sinusunod natin ang kanyang mga utos. Amen? Purihin po ang Panginoon. Dahil kung sinasabing kilala natin ang Diyos, matitiyak natin talaga na susundin natin yung kanyang mga utos. At sabi nga po doon sa John chapter 4 verse 15 ay, sabi po dito ay, kung iniibig nyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Di ba po sa isang pamilya, kung iniibig talaga natin ang ating mga magulang ay susundin talaga natin yung mga inuutos sa atin. Di ba po? Ganon din po sa Panginoon. Kung iniibig natin ang Panginoon, kailangan sundin natin yung mga utos, pagpapatunay na talagang mahal natin ang Panginoon. Amen? At salamat sa Panginoon dahil may mga ibinigay siya sa atin, mga paalala sa atin, kung paano ba natin talaga iibigin ang Panginoon. Sabi, kailangan talaga natin, bago natin masabing iniibig natin ang Panginoon, kailangan natin tuparin yung kanyang mga utos. At hindi natin matutupad ang kanyang mga utos kung wala ang pagsama ng banal na Espiritu. At salamat sa Panginoon dahil hindi lang tayo hinayaan ng Panginoon na sundin talaga yung kanyang mga utos. Kung titingnan natin yung mga panuntunan ng Panginoon ay hindi ganun kadali. Masasabi natin hindi ganun kadali dahil wala sa atin. Kung hindi binigay sa atin ng Panginoon yung kanyang pangako na banal na Espiritu kung saan ay tutulong sa atin para magawa natin yung kalooban talaga ng Panginoon. At salamat sa Panginoon, tayo bilang mga Kristiyano, palagi nating nasahin na mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Mapuno tayo ng banal na Espiritu. Amen po. Purihin po ang Panginoon at kailangan ay, kung tinanggap talaga natin ang Panginoon, sabi doon, simula nang tinanggap natin ang Panginoon ay, nandun na yung banal na Espiritu na ibinigay po sa atin. Amen po. Yung Espiritu na binigay sa atin ng Panginoon na siyang tutulong po sa atin. At salamat sa Panginoon. Sabi po dito sa unang Korinto, chapter 2, verse 12. Sabi po dito, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang kalooban niya sa atin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hindi ang espiritu ng sanlibutan ang binigay sa atin ng Panginoon, kundi ang espiritu ng Diyos na tutulong sa atin para maunawaan natin ano ba talaga yung kalooban ng Panginoon po sa ating mga buhay. At salamat sa Panginoon dahil kung wala ang pagkilos ng banal na Espiritu po sa ating mga buhay, hindi natin makikita o hindi natin malalaman ano ba talaga yung kalooban ng Panginoon.
Baka ang akala natin ay kalooban pa ito ng Panginoon, pero ito'y kalooban na ng sanlibutan. Minsan ay napapangunahan tayo ng emosyon natin, kaya nasasabi natin na ito ba ay galing sa Panginoon. Pero dapat nating nasahin talaga na mapuno talaga tayo ng banal na spirito upang sa gayon maunawaan talaga natin ano ba yung kalooban ng Panginoon sa ating pong mga buhay. At purihin po ang Panginoon dahil sabi nga doon ay kung kilala natin ang Diyos, matatakot talaga tayong sumunod sa Panginoon. Amen po. Matatakot talaga na tayo na ay ito Panginoon, ito yung Diyos na tumubos sa aking mga kasalanan. Amen po. Gagawin natin talaga yung pinag-uutos ng Panginoon sa atin. Di ba po sa ating mga magulang ay pag hindi natin sinunod yung kanilang mga utos ay natatakot tayo kasi baka mapagalitan tayo. Ganon din po sa Panginoon. Dapat magkaroon tayo ng takot sa Panginoon na anuman yung pinapagawa ng Panginoon sa atin ay sundin po natin. Sabi nga po dun sa title natin ay isang paalala, pagsunod at pagpapala. At purihin po ang Panginoon. Sabi po dun sa Kawikaan chapter 9 verse 10 ay sa Kawikaan chapter 10 at chapter 9 verse 10, sabi po dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal na Diyos ay magdudulot ng kaalaman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Pag tayo ay sumunod sa Panginoon, nagkaroon tayo ng pagkatakot sa Panginoon, nagpapaumpisa ito ng karunungan na nagbumula po sa Panginoon. At kung tayo ay magkakaroon ng karunungan, magagawa nating sumunod sa Panginoon. Di ba po? Magkakaroon tayo ng pagsunod sa Panginoon. Kahit anong sitwasyon, susunod at susunod tayo sa Panginoon. Dahil meron tayong karunungan na nagmumula sa Panginoon. Dahil tayo ay may takot sa Panginoon. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Palagi tayong bigyan ng pagkakataon na makapag-aral talaga ng salita ng Diyos upang sa gayon malaman talaga natin ano ba talaga yung kalooban ng Panginoon po sa buhay po ng bawat isa. At salamat sa Panginoon. Sabi doon sa title natin yung pagsunod. At mahirap sa mga Kristiyano na minsan ay inuuna yung iniisip, nililigtangan yung pagsunod at ang gusto na agad ay ang pagpapala. Amen? Kailangan makita sa atin bago tayo pagpalain ay sumunod muna tayo. Amen po. At minsan yung mga Kristiyano ay nananatili na lamang dun sa paalala, wala na dun sa pagsunod. Hanggang paalala na lamang. Kasi ayaw nating sumunod sa Panginoon. Ayaw natin na gawin yung kalooban ng Panginoon. Kaya minsan, mga Kristiyano at mga manggagawa ng Panginoon, manggagawa ng iglesia ay minsan ay napapaalalahanan, pero hanggang doon sa paalala lamang. Bakit po? Dahil nagiging maemosyon tayo. At minsan ayaw nating tayo ay paalalahanan. Sumasama yung ating mga loob. Pero paano tayo makakahakbang doon sa pagsunod at doon sa pagpapala kung doon sa paalala pa lang sa atin ay tumitigil na tayo. Kailangan habang tayo ay pinapaalalahanan, sumusunod tayo sa Panginoon. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Sabi dito ay sa unang Tesalonica chapter 5 verse 12. Sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 12 po, sabi po dito, mga kapatid, pinapakausap namin na igalang ninyo mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Dito tayo ay minsan ay bumabagsak. Mga Kristiyano, mga manggagawa ng iglesia. Sabi dito, mga kapatid, pinapakausap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamahala sa pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Amen. Kailangan makita sa atin na tayo mga Kristiyano, mga manggagawa ng iglesia ay makita sa atin yung pagpapasakop natin sa ating mga tagapanguna. Amen po. Hindi nating masasabing mahal natin ang Panginoon
kung dun sa ating mga tagapanguna, hindi na tayo maalam magpasakop sa ating mga tagapanguna. Amen. Hindi lamang po basta itinalaga ng hindi lamang basta ibinigay sa atin yung ating mga tagapanguna na dahil gusto lamang. Dahil ito itinalaga ng Panginoon. Amen po. Kaya palagi tayong magpasakop sa ating pong mga tagapanguna. At nakakalungkot, minsan tayo pang mga manggagawa, tayo mga kasama sa iglesia na magiging katuwang magiging katuwang ng ating tagapanguna ay tayo pa yung nagiging pabigat sa kanila. Amen po. Kailangan makita sa atin yung pagpapasakop. At minsan, dito pa lamang ay bumabagsak na tayong mga Kristiyano. Dito pa lamang ay bumabagsak na tayong mga manggagawa. Hindi tayo maalam magpasakop sa ating mga tagapanguna. Mas inuuna natin yung kagustuhan natin. Mas inuuna natin yung mas ikakabuti natin. Di ba po? Alam natin na hindi talaga ganun kadali ang maging isang tagapanguna. Hindi natin talaga masasabing madali talaga ang pangunahan ng isang iglesia. Pero masasabi nating magiging madali kung ang kapwa manggagawa, mga kapatid sa Panginoon, ay sumusunod at nagpapasakop po sa ating mga tagapanguna. Di ba po? Yung simpleng magsabi ka lang o magpaalam na hindi ka makaka-attend ng Sunday service. Di ba po? At purihin po ang Panginoon, palagi tayong paalalahanan. Dito pa lamang ay mapaalalahanan na tayo ng Panginoon na kailangan tayong magpasakop sa ating mga tagapanguna. Yung hindi ka makaka-attend ng Sunday service, kailangan ipagpaalam natin sa ating tagapanguna dahil magiging isang isipin pa tayo ng ating tagapanguna na nasaan tayo. Bakit hindi tayo naka-attend ng Sunday service? Pagpapakita ng isang respeto at paggalang po sa ating mga tagapanguna. Amen po. Sabi pa nga po dito ay, pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Amen? Purihin po ang Panginoon. Kailangan nating magbigay ng respeto sa ating mga tagapanguna. Dahil kung hindi tayo susunod at hindi tayo magpapasakop, kung gusto natin yung kagustuhan lamang natin ang gawin natin, bakit hindi pa tayo ang maging tagapanguna? Amen po. Purihin po ang Panginoon. Makita sa atin talaga yung pagsunod. Tayo, minsan, naghahangad tayo na nananalangin tayo na pagpalain tayo ng Panginoon. Hinahangad natin na Lord, nananalangin tayo na Lord, pagpalain niyo po ako. Gusto natin na tugunan ng Panginoon yung ating mga panalangin. Pero yung pagsunod at pagpapasakop sa ating tagapanguna, hindi natin magawa. Amen po. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At minsan ay dahil sa sobrang pagbibiro natin ay hindi natin namamalayan. Iba na yung pakikitungo natin sa ating tagapanguna. Nagiging normal na lang, kumbaga ay kaibigan na lang natin sa labas. Hindi natin nire-respeto yung pagiging pastor natin. Hindi natin nabibigyan ng respeto yung ating mga tagapanguna. Kailangan kahit sa anong sitwasyon, lalo na sa loob ng iglesia, makita sa atin yung respeto, makita sa atin yung paggalang, makita sa atin yung pagpapasakop. Kahit tayo ay nasa labas ng iglesia, saan man tayo dalhin ng Panginoon, makita sa atin yung respeto at paggalang sa ating pong tagapanguna. Amen po. Hindi lamang po doon sa pagpapasakop sa ating tagapanguna. Minsan dadalhin tayo sa mga sitwasyon na ayaw natin. Pero dahil ang sabi ng Panginoon, may magpasakop tayo, kung saan man tayo dalhin ng Panginoon, kung saan man tayo dinala ng Panginoon, kailangan doon tayo magtapat. Amen po. Kung ano man yung binigay sa atin ng Panginoon, kailangan nating pagtapatan. At purihin po ang Panginoon. Dahil minsan nga, dahil sa ating emosyon, dahil sa ating kagustuhan, hindi natin iniisip yung kagustuhan, hindi natin iniisip yung
kagustuhan ng Panginoon, kundi yung kagustuhan natin. Kung saan tayo dalhin ng Panginoon, doon tayo magtapat sa Panginoon. Dahil ang sabi doon ay, ang kasunod doon ay pagpapala. Nasa pagsunod ang pagpapala. Kung gusto nating pagpalain tayo ng Panginoon, kailangan nating sumunod. Amen po. Humihingi tayo, hindi lamang po ito pagpapala pinansyal, material. Higit sa lahat, mas nasahin natin na pagpalain tayo spiritual. Kasi kung tayo ay puno ng pagpapalang spiritual, dadaloy na sa atin yung pagpapala pinansyal, pagpapala material, pero mas nasahin natin, mas pagpalain tayo spiritual. At kung dun sa pagsunod pa lamang at pagpapasakop natin sa ating mga tagapanguna, hindi na natin magawa. Masasabi ba natin na pagpapalain ba tayo spiritual ng ating Panginoon? Di ba po hindi? At purihin ang Panginoon, minsan pa tayo ay mapaalalahanan ng salita ng Diyos na sa umagang ito, kailangan nating magpasakop sa Panginoon. Kung gusto talaga natin makamtan yung pangako ng Panginoon sa atin, ay magpasakop po tayo sa ating mga tagapanguna. Pagpapakita na tayo talaga ay umiibig sa Panginoon. Ang Diyos ay hindi pa natin nakikita. Pero yung ating tagapanguna na binigay sa atin ng Panginoon, hindi na tayo sumusunod. Masasabi ba natin na sumusunod ba talaga tayo sa Panginoon? Na ang Diyos na hindi pa natin nakikita ay na ibinigay sa atin yung tagapanguna natin ay hindi natin sinusunod. Baliwala lang po lahat ng ating ginagawa. Dahil doon sa simpleng pagpapasakop sa ating tagapanguna, paggalang at pagrespeto, ay hindi na po natin magawa. At purihin po ang Panginoon, minsan pa, ay ano man yung sitwasyon. Sabi nga dito sa verse 19, huwag niyong hadlangan ng Espiritu Santo. Sa 20 po, huwag ninyong baliwalay ng anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Amen. Purihin po ang Panginoon. Huwag natin hadlangan yung Espiritu Santo sa buhay po natin. Huwag nating hadlangan dahil sa hindi natin pagsunod. Minsan gusto na talagang makakilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Pero dahil hindi tayo sumusunod sa Panginoon, hindi talaga natin nahahayaang kumilos talaga ang banal na Espiritu po sa buhay po ng bawat isa. Huwag nating baliwalain anuman yung pahayag anuman po yung pahayag mula sa Diyos. Amen po. Huwag nating hadlangan kung kayang gawin ng Espiritu Santo sa buhay po ng bawat isa. Pero sabi doon, para tayo ay mapuspos palagi ng banal na Espiritu at masunod talaga natin yung nais ng Panginoon. Sabi dito sa 16 ay magalak kayong palagi. Trademark na natin tong mga Kristiyano. Na kahit anong sitwasyon, mahirap man ang sitwasyon, palagi tayong magalak. Sabi sa 17, palagi kayong manalangin at sa 18 at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen po. Palagi tayong magalak, palagi tayong manalangin kahit anong sitwasyon. Dahil ito yung kalooban ng Panginoon po sa ating mga buhay. Purihin po ang Panginoon. Palagi tayong magalak sa Panginoon. Kahit anong sitwasyon yan, mahirap man yan, palagi nating ikagalak. Dahil doon naman tayo nakikilala ng tao, na kahit anong sitwasyon, mahirap man yung sitwasyon, makita sa atin yung kagalakan na nagmumula po sa Panginoon. Doon tayo tinawag ng Panginoon. Amen po. Palagi tayong manalangin. Hindi makakakilos ang banal na Espiritu po sa ating buhay
kung hindi tayo mahilig manalangin. Tayo ay palaging manalangin upang sa gayon ay makakilos talaga ang banal na Espiritu po sa ating mga buhay. Amen po. Purihin po ang Panginoon. At sabi po doon sa sa ikalawang Timoteo, sabi dito ay sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 5, at dito na po ako magtatapos. Sabi dito ay hindi maaaring gantimpalaan ng isang manlalaro kung di siya naglalaro ayon sa alituntunin. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Hindi maaaring gantimpalaan ng isang Kristiyano kung hindi susundin natin yung kalooban ng Panginoon. Kung hindi tayo susunod sa Panginoon. Katulad ng isang manlalaro, hindi maaaring siya gantimpalaan. Hindi siya mabibigyan ng karangalan o parangal kung yung alituntunin ng isang manlalaro ay hindi niya sinusunod. Amen po. Tayong mga Kristiyano, hindi maaari tayong gantimpalaan kung hindi tayo susunod sa Panginoon. Hindi natin matatanggap yung gantimpala na nagmumula sa Panginoon kung tayo mismo hindi maalam sumunod. Kaya nga sabi, ang pagpapala ay ang pagsunod, nandun na dun yung kasunod nun ay pagpapala. Ang pagpapala ay nasa pagsunod. Kung gusto talaga nating pagpalain tayo ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay, kailangan nating sumunod sa Panginoon. Kailangan nating magpasakop. Tayong mga Kristiyano minsan dadating tayo sa sitwasyon na gusto natin pagpalain tayo, pero hindi naman tayo maalam sumunod. Amen po. Hindi tayo maalam sumunod anuman yung kalooban ng Panginoon. Doon sa simpleng pagpapasakop sa ating mga tagapanguna, hindi natin magawa. Simpleng respeto at paggalang sa ating tagapanguna, hindi natin magawa. At minsan, yung mga Kristiyano hanggang paalala lang. Sabi ko nga po kanina, dumadating yung sitwasyon na hanggang paalala lamang. Yun yung mga Kristiyano hindi talaga totoo sa Panginoon. Yun yung mga Kristiyano na pag pinaalalahanan ay tatalikod sa Panginoon. Ayaw paalalahanan. Pero kung tayo, totoo talaga tayo sa Panginoon, gusto talaga natin makantan yung gantimpala na nagmumula sa Panginoon, tatanggapin natin lahat ng pagpaalala sa atin. At hindi lamang mananatili yung paalala sa atin, kundi susunod tayo. At kung pag sinunod natin yon, mararanasan natin yung gantimpala na nagmumula sa Panginoon. Yung pagpapala, yung biyaya ng Panginoon. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Minsan pa tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa kanya pong mensahe. At hayaan natin na sa umagang ito, palagi tayong magnasa na makasunod talaga sa kalooban po ng Panginoon. Tayo na mga manggagawa, katuwang ng ating pong tagapanguna. Minsan pang paalalahanan tayo ng Panginoon. Kailangan nating magpasakop po sa ating mga tagapanguna. Hindi tayo maging kabigatan ng ating mga tagapanguna. Maging katuwang tayo para magkaroon ng maayos, magkaroon ng kaayusan sa loob ng iglesia. Kaya minsan yung mga tagapanguna ay naiisipan na lang na bitawan yung binigay sa kanila ng Panginoon. Dahil minsan yung mga tagapanguna pa ay nagiging kabigatan. Nagiging kabigatan ng ating mga tagapanguna. Amen po. Maging kalakasan din tayo at kagalakan din po tayong mga manggagawa ng Panginoon ng ating pong mga tagapanguna. Amen po. Di ganun kadali po ang maging isang tagapanguna. Pero magiging madali lang yun at magiging masaya kung tayo mismo, mga kapwa mananampalataya, ay nagtutulungan. Amen po. Wag nating iasa lahat sa ating mga tagapanguna. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa kanyang salita at salamat po sa kanyang paalala. At minsan pa tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin kayo aming Diyos. Salamat po Panginoon. Minsan pa kami nagpapasalamat sa inyong mga paalala. Minsan Panginoon ay nawawala na sa aming kaisipan na kailangan namin magpasakop po sa aming mga tagapanguna. Panglubusan naming makamit, Panginoon, yung pangako na ibibigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy niyo kaming samahan sa amin pong
paglilingkod. Samahan niyo po kami palagi, Panginoon, na paalalahanan kami ng inyo pong mga salita. Lord, salamat dahil may salita kayo na laging nagpapaalala sa amin. Salamat, Panginoon, dahil may mga tagapanguna kami, Panginoon, na kung saan ay malalapitan din namin, Panginoon. Mahihinga namin ng panalangin. At salamat, Panginoon, dahil hindi lamang basta yung aming tagapanguna ay inilagay nyo, kundi alam namin na sinasamahan nyo sila, O Diyos. At salamat, Panginoon, patuloy po kaming magpapasalamat dahil kahit na may mga pagkakataon na hindi na namin namamalayan yung aming mga sarili na lumalayo sa inyo, nandiyan pa rin kayo, Panginoon, na paalalahanan kami, O Diyos. At salamat, O Diyos. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng inyong pong mga salita sa mga makikinig at makikinig pa, Panginoon. Mga kasama ko, O Diyos, sa morning devotion na ito, samahan niyo po kami, Panginoon. Minsan pa sa aming pong pagsamba sa araw na ito, ngayon pa lamang ay mapuno na kami, O Diyos. Ngayon pa lamang, Panginoon, na ma-excite na kami sa ano pang kapahayagan niyo po sa buhay ng bawat isa. Tulungan niyo kami, Panginoon, na masunod talaga yung inyo pong kalooban, O Diyos. Samahan niyo po kami, yung mga gagawin namin, Panginoon, sa buong maghapon, O Diyos. Patuloy po kaming umaasa ng pag-iingat, ng gabay, Panginoon, ng patnubay niyo, O Diyos. Samahan niyo din, Panginoon, ang aming gawain, ang inyo pong gawain sa araw na ito. Sa mga kapatid namin, Panginoon, na nagdadalawang isip ngayon pa lamang, Panginoon, patuloy na kayong mangusap sa kanila. Patuloy na ang banal na Espiritu ang mangusap po sa kanila, O Diyos. Patuloy nyo kaming samahan, Panginoon. Ngayon pa lamang umaga, Panginoon, ay makita na sa amin yung kagalakan, Panginoon, na makapakinig ng inyong pong mga salita. Purihin po kayo, O Diyos. Patuloy po kaming umaasa na may gagawin kayo sa buhay po namin, Panginoon. At patuloy kaming aasang maituturo pa po kayo sa amin. At aasa kami, Panginoon, sa aming pagsunod, O Diyos. Mararanasan namin yung pagpapala. Masigit naming nasahin, Panginoon, yung espiritual na pagpapala na nagmumula po sa inyo, O Diyos. Purihin kayo, O Diyos. Sambahin kayo. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon.